Mga kababayan, dito sa pamimigay ni Marcos Jr. ng ayuda kung saan siya binastos, parang may kakaibang nangyayari sa kanya. Alam naman na natin na mukhang failing na yung kanyang health, no? Mukhang pabagsak na ang katawan, pero parang lumalala eh. Minsan makikita mo siyang namamaga, minsan natutuyot. Anong nangyayari? Right? Meron na ba siyang hormonal imbalance or whatever? Ito post ni Miss Maharlika, yung picture nga na yan. Oh, 20 hours ago lang na pinost ni Miss Maharlika. Mukhang pipirma na ang bolate sa FESLAC. Bakit sa FESLAC pa niya magpipirma? Hindi pwede sa buli. Ano ang gagamitin pang pirma ng bolate? Pentel pen, baga. Kapag tinuslok ang pentel pen sa buli, kulang pa. Kailangan kasama ang kamao sa pagtuslok sa buli. Bish! Pirma. Mukhang pipirma na ang bolate sa FESLAC ni Vangag. By the way, lahat ng abnormal, normal sa mga Vangag. Lalo na kung high na high sa pulveron. Marcos on food, fuel supplies. Ang sagot niya ay everything is normal. Oh my God. May nagsabi sa akin yun mga kababayan na kapag nagsalita ang gobyerno ng kalma or don't panic, mag-panic na tayong lahat. They're just trying to control the mob, the crowd, no, para hindi magka-stampede or magkagulo or matense or mataranta. Pero ibig sabihin nun, meron talagang katarataranta. Pag sinabihan kang don't panic, ay mag-panic ka na. Mataranta ka na. Sinungaling ang gobyerno, lalo pa singiwi, pathological liar. Right? Sa 10 sinabi, 11 ang kasinungalingan. You know the movie of Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence na may tatamang kometa sa Pilipinas? Hanapin ko ha. Sinabi ng government ng US doon na huwag kayong magpanik, wala yan. Kaso mo, scientist yung si Leonardo DiCaprio na predict niya na babagsak sa mundo ang kometa at katapusan na ng buhay ng lahat ng tao sa mundo pag tumama yung kometang yun. Hanapin ko ha. Okay. Jennifer Lawrence movie. The heck? Itong Google na ito, nanghingi pa ng verification. Don't Look Up, yung movie. Huwag kang titingin sa langit. May lumilipad na kometa, pabagsak nang sabi pa ng government, huwag kang tumingala. Huwag kang tumingin. Don't panic. Yan yung movie ni Leo DiCaprio at ni Jennifer Lawrence. The movie is Don't Look Up. Huwag kang titingala para hindi ka magpanik kasi pabagsak na yung kometa. Kinausap yata ni Leonardo DiCaprio yung US, maybe White House or the US President sa kwento na yan, hindi siya pinaniwalaan or maybe ng NASA, kinausap na niya ang NASA. Babagsak yan, na-calculate ko na yung trajectory ng kometa, babagsak yan sa mundo natin. Hindi siya pinaniwalaan. So, wala nang kwenta yung evacuation. Even them, both of them, namatay habang kumakain po. Nagdedebate pa sila kung saan masarap ang pizza or kung ano ba yun. Matitigok na sila, nag-aaway pa silang dalawa kung parang may pinag-aawayan silang certain pagkain. Ayan Martin Scorsese yung gumawa noong pelikula na Don't Look Up. Alright. Yun na yun. Anyway, but itong nagsasabi na huwag tayo magpanik at normal naman ang supply ng pagkain, normal ang presyo ng bilihan. Ikaw na inutil ka, wala ka nang magawa, sasabihin mo pa, wag mag-worry, everything is normal. Kaya sabi ni Miss Maharlika, normal daw sa mga bangag normal sa mga bangag ang hindi normal. Ang abnormal na pagmahal ngayon ng gasolina and then eventually pagmahal ng mga pagkain, ay normal pa yan kasi bangag, walang pakialam. Hindi lang siguro bangag dahil siguro hindi sila masasaktan sa pagtaas ng presyo, no? Anyway, pakinggan nyo nga naman kung normal pa si Ngiwi Jr. Dito sa interview niya mga kababayan, ang layo ng sagot niya.
Okay, ang paghihitsura ni Ngiwi, parang hindi na normal, tuyot na, pero yung takbo ng pag-iisip parang hindi talaga normal. Kita na bumabagsak ang kalusugan mo, pero yung takbo ng isip mo parang hindi na nga normal. Lutang! Lalaking lutang! Itong equivalent ni BFF Lenny ko. Mas malala pa nga yata kay BFF Lenny. Nabudol talaga tayo mga kababayan. Anyari. Play natin ha. Sir, may ayuda for the transport sector. Paano po Yun. yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute, sir, but nagda-drive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for ordinary Filipinos. So that's the. Sir, sa fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to. That's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. But we are worried. What we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. Everything is normal except you. Merong tawag sa psychology dito sa behavior ni Ngiwi. Nung tinanong siya, what about the fuel, nung media, I'm sorry, what? Parang nagsastall siya mga kababayan. Parang dinidelay lang niya. He was trying to think of an answer na kunwari hindi niya narinig. Isang word hindi mo narinig. What about the fuel, sir? The fuel. Oh. May tawag dito nalimutan na sa dulo ng dila ko. Na he was trying to say many things or many words, or he tries to answer the question by saying too many words and sentences, pero hindi talaga niya na sasagot. And he's not aware of what he's saying. He's not aware na hindi niya nasasagot. To his mind, sabihan ko lang to ng marami, sagutin ko lang ng marami, mukha na rin nasagot ko yung tanong. But the truth is, wala siyang sagot. Himayin natin ulitin natin sa simula. Although nakakalibadbad yung yawa pakinggan, pero pag-aralan natin kung paano siyang sumagot mga kababayan. Sir, may ayuda for the transport sector. Paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute, sir, but nagda-drive? But no, Malinaw. May paayuda sa grassroots. What about the middle class? May paayuda sa mga drivers na nagmamaneho. Paano yung middle class? Yung medyo nakakaangat na mga Pilipino, nakakaangat ng konti, alalahanin nyo, yan yung nagbabayad na mas malaking taxes, ang middle class citizens. Ano ibibigay nyo ayuda? Bumibili rin naman itong mga middle class citizens or middle class Filipinos ng gasolina. Okay, hindi sila bumibili ng gasolina para pangmaneho or pangbiyahe. Bumibili sila ng gasolina para sa sasakyan nila kasi kailangan nila mag-drive. Pagpasok sa trabaho, pagpasok sa negosyo, every time na lumalabas, gumagastos din sila. So, kung may binigay kang ayuda sa mga drivers na bumibili ng gasolina pero kikita naman, 'di ba? Dahil magsasakay ng mga pasahero. Ang tanong naman ay pwede kang sagutin ng oo o hindi. May ibibigay ka bang ayuda sa mga middle class na bumibili rin ng gasolina? Hindi sila nagko-commute pero may mga sarili silang sasakyan. Actually, pwede itong sagutin ni Ngiwi ng mga kuya ng nakakabwisit pero at least kahit paano eksaktong sagot. Pwede niya sabihin, wag muna kayong lumabas. Kung hindi importante, wag kayong maglabas sa sasakyan nyo. Or kung lalabas kayo, mag-commute na lang kayo. Safe naman ang tren. May mga Grab, may mga taxi. Mag-jeep. Hindi na polluted ang Pilipinas. Huwag kayong matakot na makalanghap ng polusyon. Konting punggod lang naman ang dadanasin nyo sa Alikabok.
Kung ano-ano na ng mga sinabi ni Ngiwi, everything normal. Po. What the heck? Right? Hindi niya tinumbok ang sagot. At porke nag-i-English, ang perception siguro ng marami, ang galing niya sumagot, English, wow. Pero kung nananamin mo ang sinabi, hindi niya natumbok ang tanong, nagbigay kayo sa mahihirap ng ayuda, paano yung middle class? Bumibili rin ng gasolina yan. Ang laki pa ng, yung mga nasa grassroots, hindi nga yan nagbabayad ng buwis. Kami, matik ang kaltas sa sa aming kita, sa sweldo, sa di ba? Sa income namin. Kaso wala kang paayuda sa amin. Alam nyo, ang ganda ng tanong sa kanya. At I'm sorry, what? Sabi lang ni Ngiwi, pakinggan nyo. This is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for ordinary Filipinos. So that's the. Sir, sa fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they Nabungol. expect from the government? How can the government aid them? We just have to. That's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax, and why we have asked for several. But what we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has nagpo-conservative. Parang sinasabi ni Ngiwi na hindi ako nagwo-worry kung magalit sa akin ang middle class, ang worry ko ngayon ay supply. Wala akong pakialam kung maghimotok kayo sa galit, basta't namigay ako sa mahihirap, ay middle class naman kayo, kaya nyo na yan. Ba't ako mag-aalala sa galit nyo? Ba't mag-aalala ko para sa kapakanan nyo? Ang worry namin ngayon ay supply. Saan ka nga maghanap ng supply, Ngiwi? Inaway mo ang China. Of all the countries na pwede nating bilhan ng fuel, yan, China, napakalapit, mura pa. Ay inaway-away mo, inaaway mo. Anong sabi ng China? Hindi niya bibentahan ng kahit 1 galon o 1 litrong gasolina ang Pilipinas. See, architect ka ng foreign policy. Tapos, magsusuplado ka sa China, ibubuli mo, ipoprovoke mo. Yan yung foreign policy mo. Awayin ng China at sumipsip sa US. Ngayon na nangangailangan ng Pilipinas, para lang yan mga ate at kuya na na magluluto ka, kailangan mo ng asin, no? O kahit magic sarap, ang layo ng tindahan, ang layo mo sa SM, sambang-samba ka sa SM, proud ka na soke ka ng SM. Yung kapitbahay mong China, nasa isang hakbang mo lang, pahiram nga muna ng magic sarap, pampalasa ng aking niluluto. Ay inaaway mo, binabalaw, inaangkin mo ang bakuran ko, hindi mo naman sakop itong aking bakuran, inaangkin mo. Gusto mo lagi makipag-away, o ngayon, nangangailangan ka ng magic sarap para makakain ng matino ang kapwa mong Pilipino, hindi ka bebentahan, hindi ka bibigyan. Ay napakaganda ng relationship ng China at Pilipinas panahon ni Tatay Digong. That's why nga nag-award sila ng project sa Davao City. Yung bypass road na yun, na rumamparampa pa doon si Ngiwi, kasama yung mga buisit na mga... Inangkin pa niya na project daw niya yung tulay ng Davao. My God! Ito ba ay sagot lang ng taong inutil? Or may problema na siya? Bakit mahina ang isip niya? Ngiwi, bakit mo hinangad na maging presidente ng Pilipinas? Dahil ba namesake ka lang ng tatay mo? Yun ba yun mga kababayan? Porque Ferdinand Marcos din ang pangalan niya at pangalan yun ng dating presidente. Feeling niya ay birthright na niya ang maging Pangulo ng Pilipinas? Or tumakbo siya dahil siya ay magaling at kaya niyang paunlarin ang bansa at ibangon ang bansa natin? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.